Isa ka na rin ba sa nagbabalak maglabas ng Honda Big Bikes ngayong 2025? Tamang-tama, andito ako ngayon sa Honda Big Bikes Nueva Ecija. Tara, samahan mo kung alamin kung magkano na ba yung presyo ng Honda Big Bikes ngayon. Okay mga tol, ibibigay ko sa inyo kung magkano yung cash price, installment price at kung magkano yung magiging monthly installment nyo. Unahin na natin mga tol dito sa best entry level naked bike ng Honda, ang Honda CB500F. Bagay na bagay ito sa mga naghahanap o sa mga gustong mag-upgrade from lower CC to higher CC. At ang maganda rito mga tol, expressway legal na rin to. So gumagamit niya ito ng 471cc liquid cooled parallel twin cylinder engine na may 6-speed manual transmission. At sa mga features mga tol, naka fully digital instrument panel, naka-inverted fork tayo from Showa, and syempre LED na lahat ng mga ilaw. Pagdating sa looks mga tol, syempre napaka-sporty and talagang andun din yung pagka-aggressive looks niya. And pagdating naman sa presyo, ang SRP nito ngayon 379,000 pesos. Kung naghahanap ka naman ng pwedeng pang racetrack or pwede rin namang pang weekend ride, syempre meron tayo dito Honda CBR 650R. So naka inline 4 na to mga tol, kaya siguradong napakaangas ng tunog nito, lalo na kung papalitan nyo ng aftermarket na exhaust. So pagdating nga sa looks nito ay talagang napaka-sporty at napakaangas ng tindigan. So gumagamit nga ito ng 649cc liquid cooled 16 valve inline 4 cylinder engine at meron din itong 6-speed manual transmission. And pagdating naman sa mga features, syempre LED na lahat ng mga ilaw, naka-inverted fork and naka-dual disc brake na rin sa unahan at syempre naka fully digital meter panel. At syempre equip ito ng pinakabagong technology ng Honda, ang Honda e-clutch. And pagdating nga mga tol sa presyo, ang SRP nito 594,000 pesos at ang minimum down payment 169,957. Next naman natin mga tol, itong napakaangas na bestseller big bike ng Honda, no? So ito nga mga tol, yung Honda CB650R. So ito yung pinaka-latest model and syempre equip din ito ng e-clutch katulad nung nasa CBR 650R. So mamimili ka na lang kung alin sa dalawa yung gusto mo, kung gusto mo ng sports o kaya yung naked na, no? Pero ako mas gusto ko itong naked para kitang-kita yung makina. Pagdating sa makina nito mga tol, same specs nga rin pala to sa Honda CBR 650R na naka-inline 4-cylinder engine. Kaya kapag pinalitan mo to ng aftermarket na exhaust, siguradong lalabas yung tunay na power ng engine niya. So meron tayong dalawang variant nito, yung standard at e-clutch. So ito nga itong nasa harapan natin, ano. So yung presyo nito 564,000 and yung standard version 524,000 pesos. Kung hanap mo naman ay classic bike at talagang gusto mo lang ay mag-chill ride, meron sila ditong Honda CL500. Gumagamit ito ng 471cc liquid cooled 8-valve twin cylinder engine. At syempre expressway legal din ng isang to. At sa mga features na ino-offer mga tol, naka 2-channel ABS, naka fully digital meter panel and syempre LED lahat ng ilaw. At mabibili nga natin to sa halagang 339,000 pesos at ang minimum down payment kung installment ang balak nyo ay 105,811. Next mga tol, ang super sports ng Honda, ang Honda CBR 1000RRR o kilala rin sa pangalang Honda Fireblade. So ito nga mga tol, ang ultimate sports bike ng Honda na nasa 1000cc category at talagang loaded sa features and specs tong Honda CBR 1000RRR. Gumagamit lang naman ito ng all-ins, multi-adjustable front and rear suspension and syempre sa mga braking system niya ay Brembo yung ginamit. And Acra na rin mga tol yung stock exhaust nito, napakaangas. Sa makina mga tol, gumagamit ito ng 999cc liquid cooled double overhead cam 16-valve inline 4-cylinder engine na kaya mag-produce ng 215 horsepower at 14,500 rpm at max torque na 113 Nm at 12,000 rpm at meron itong top speed na 303 km/h. And pagdating sa presyo mga tol, lang SRP nito ngayon ay 1,600,000 pesos at kung installment ang balak nyo, ang minimum down payment ay 435,137. Kung may ultimate sports bike ang Honda, syempre meron din silang ultimate cruiser bike itong Honda Goldwing. Na available color mga tol, pearl white, napakaganda. Napakalaki mga tol ng makina nito dahil gumagamit lang naman ito ng 1833cc liquid cooled 4-stroke 24-valve engine at meron itong 7-speed transmission and meron din siyang reverse kasi talaga namang napakabigat nito, hindi mo naman to agad maya atras ng paalang yung gamit mo. Pagdating sa fuel tank, meron itong 21 liters fuel tank capacity and kaya nitong umabot ng 18.5 kilometers per liter. And ito naman mga tol yung itsura ng cockpit niya, no? Napakaraming button dito, nakakalito parang aeroplano. And talagang napaka-premium ng design at yung magkabilang gilid niyan ay merong speaker. Kaya habang nag-chill ride ka, pwede ka rin mag-sound trip. So talagang bagay na bagay ito pang long ride tong cruiser
bike na to dahil meron siyang saddlebag yan na built-in and syempre meron na rin siyang top box sa likod. So talagang marami ka rin madadalang gamit dito. Pagdating sa comfortability mga tol, ito na yata yung motor na may pinaka-comfort sakyan dahil para kang naka-SUV dito, no? So talagang may enjoy mo talaga yung bawat mahabang biyahe dito dahil hindi ka agad makangalay, lalo na yung back ride mo dahil meron pang sandalan. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito ay 2 million pesos at kung installment ang balak nyo, ang minimum down payment ay 404,500. Sa mga beginner naman na gustong mag-adventure bike, available naman dito mga tol itong Honda NX500. So parang ito na yung ipinalit dun sa Honda CB500X. Halos magkamukha lang naman sila, no? May mga counting changes lang dun sa body design niya. Pero ang maganda rito, LED lahat ng ilaw, naka-inverted fork at syempre pagdating sa meter panel niya mga tol, TFT display na yung ginamit. Sa makina naman mga tol, same engine to dun sa CBR500R tsaka sa CB500F na gumagamit ng 471cc liquid cooled parallel twin cylinder engine. And yun yan, naka-LED lahat ng ilaw, TFT display, tapos Showa brand yung ginamit sa mga suspension. At syempre, equipped na rin ito ng ABS or anti-lock brake system. Kaya kung isa ka sa naghahanap ng pang beginner na adventure bike, mabibili mo ito sa halagang 409,000 pesos. At kung installment ang balak nyo, ang minimum down payment ay 121,611. Next natin mga tol, lang nag-iisang adventure maxi scooter ng Honda, ang XADV 750. Napakaangas mga tol ng looks ito, talagang napaka-rugged and talagang handang-handa sa mga rough road. Naka-inverted fork na rin tayo sa front suspension at ang nagustuhan ko dito ay yung mga spoke wheels niya, no? Napakaganda ng tindig niya. So gumagamit nga ito ng 745cc liquid cooled 8 valve single overhead cam parallel twin cylinder engine. At isa sa mga malupit na features ito mga tol ay yung transmission niya, na meron siyang 6-speed transmission. So magugulat ka talaga kung hindi mo alam tong XADV 750. So adventure maxi scooter to mga tol, pero meron siyang 6-speed manual transmission. So ibig sabihin pwede mo siyang i-switch to manual or automatic. So bali yung shifter niya mga tol nasa left handlebar. So pagdating sa tangke, meron itong 13.4 liters fuel tank capacity at ang fuel consumption ay 28.3 kilometers per liter. Other features, naka 2-channel ABS and naka 5-inch TFT display na rin ito with Honda smartphone voice control system. And of course mga tol, LED lahat ng ilaw and naka-keyless na rin to. At ang SRP ngayon nito mga tol, 839,000 pesos. Ang minimum down payment naman ay 234,884. Next natin mga tol, ang ultimate adventure bike ng Honda, ang CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports DCT. So gumagamit din ito ng dual clutch mga tol, parang dun sa XADV 750. Pero hindi nyo siya makikitaan ng common na shifter dun sa foot peg, ano. Bali yung shifter niya nasa left handlebar din parang sa XADV. So dahil DCT to mga tol, pwede nyo siyang gamitin ng automatic or manual. Pero meron namang variant ng Africa Twin na manual transmission, ano. Mas mababa naman yung presyo nun. At pagdating nga sa makina, gumagamit ito ng 1083cc liquid cooled 4-stroke 8-valve parallel twin engine. At siguradong malayo yung mararating mo dito dahil meron itong 24.8 liters fuel tank capacity, tapos samahan mo pa ng matipid na konsumo ng gas, ano. Kaya nitong umabot hanggang 20.5 kilometers per liter. Other features, naka Showa brand ang front and rear suspension and syempre meron itong 2-channel ABS. LED na rin lahat ng ilaw na ginamit dito, tapos naka 6.5 TFT display. And pagdating mga tol sa presyo, ang SRP nitong Africa Twin DCT ay 1,170,000 pesos at kung installment, ang minimum down payment ay 321,365. Another adventure bike pa rin mga tol dito sa Honda, ang Transalp 750. So parang kahawigan lang din to ng NX500, ano, pero mas malaki na tong isang to. So gumagamit naman ito ng 755cc parallel twin cylinder engine and meron itong 6-speed manual transmission. Other features, naka 2-channel ABS, naka TFT display and syempre LED na rin lahat ng ilaw. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP 598,000 pesos at kung installment naman, ang minimum down payment ay 170,922. Next naman mga tol, meron sila ditong Honda Rebel 1100 DCT. So same engine lang to dun sa Africa Twin 1100 na naka DCT transmission. So meron din itong 6-speed dual clutch transmission. So pwede nyong gamitin ng automatic or manual. At syempre sa braking system, naka 2-channel ABS na rin to. Pagdating naman sa meter panel, naka negative LCD instrument display. Tapos meron na rin itong USB Type-C charger. And siguradong malayo din yung mararating mo dito sa isang full tank. Bali meron itong 13.6 liters
fuel tank capacity. Tapos pagdating sa fuel consumption niya, kaya nitong umabot ng 20.4 kilometers per liter. Pagdating naman mga tol sa presyo, ang SRP 650,000, tapos kung installment ang minimum down payment ay 184,472. Next natin mga tol, ang small version ng Rebel, ang Honda Rebel 500. Isa sa mga good for beginner cruiser bike ngayon. Gumagamit naman ito ng 471cc liquid cooled parallel twin cylinder engine and meron itong 6-speed manual transmission. Fuel tank meron itong 11.2 liters fuel tank capacity, and pagdating sa fuel consumption, so matipid din siya, kaya nitong umabot hanggang 27 kilometers per liter. Other features na ino-offer, meron itong 2-channel ABS na classic shape, negative LCD panel, and syempre LED lahat ng ilaw. At pagdating naman sa presyo mga tol, ang SRP ngayon nito ay 399,000, tapos kung installment ang balak nyo, ang minimum down payment ay 118,897. Okay mga tol, yan ng price update natin para dito sa Honda Motorcycles, dito sa Honda Big Bikes Nueva Ecija. So kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.